Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas ng mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hinuusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Ako si Megay Layesha Dumadcas. Karong adlaw ng igpapahulay petsa 13 sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Among heto diya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamatuuran. Og nagdalaw dakong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini ang kapaglaom Annalisa La Victoria. Og uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan ni ini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa makapadasig ug makapaabtik sa atong pagtuo. Mga kabatanunan sa Western Mindanao Conference maabtikong miarangkada sa dakong evangelistic camping. Kini gidisenyo aron nga niining panahon sa summer mahimong mabulukon ug mahinungdanon ang ilang mga adlaw alang sa pagkat-on ug bag-ong mga kahibalo. Si Mary J. Perolino sa balita. Ang Adventist Youth Department sa Western Mindanao Conference nagpangandam alang sa usa ka dako nga evangelistic camping nga gipahigayon sa kabukiran uban ang temang Unstoppable Faith. Diin kini nga kalihukan naglakip og mga aktibidades alang sa Master Guide nga naglalang sa pag-ambit sa maayong balita sa Dios. Sumala ni Master Guide Ed Hipega, usa sa mga nagdumala sa kalihukan, kini nga kalihukan dili lamang usa ka ordinaryong camping, apan usa ka oportunidad alang sa matag usa nga mapalambo ang ilang espirituhanong kinabuhi ug madasig sa pag-ambit sa mensahe ni Jesus. Ako nang hinaot nga kini usa ka semana nga atong gipangandaman gyud nga evangelistic camp, mahimo kini usa ka bilihilon nga activities sa tanan nga mga kabatanunan nga malambigit gyud ni ining activities. O sa tanan usab nga mga ginikanan, ako nakabalo nga ang inyong mga kabataan nga inyong gipadala dire dako kini katabang sa ilang pag-grow as a youth nga mahimo silang makabarog sa mga nagkailanlain nga mga pagsulay nga maabot silang kinabuhi. Kay niining activity sa camping daghan tang gihimo nga mga plenary sessions, mga counseling aron nga makapadugang sa ilang espirituhanon nga aspeto sa ilang pagkinabuhi. Ang kalihukan naglakip sab og mga session alang sa pagpalambo sa liderato pinaagi sa Master Guide activities nga mao ang usa sa mga dagkong aspeto sa camping. Sa mga buluhaton, ang mga partisipante magatuon og nagkalain-laing abilidad sa masapagiya, pagpanguna sa mga grupo ug pagpakabana sa komunidad. Si MJ Sherlove Coligado usa ka Master Guide og facilitator sa kalihukan, miingon nga ang maong camping maghahatag og daghang mga kasinatian nga magpalig-on sa mga batan-on sa ilang misyon alang sa Dios. Nag-expect kita nga ang mga batan-on makakat-on sa daghan kaayo nga makatunan, labi na sa ilahang physical, mental, og sa ilahang spiritual. So pinaagi sa physical, aduna kita mga obstacles nga ilang latay-latayan, og sa mental usab aduna kita mga gitawag nga mga plenary session og daghan pa nga mga aspect aron ma-improve ang ilahang mga mental. Then sa espirituhanon labi na gyud kana may atong dako nga goal nga daghan sila magkatunan sa espirituhanon, labi na kay inig kagabi kabuntag aduna kitay mga devotional, labi na usab sa mga counselors time nga nay adunay mga topic ug unsaon nila pag mas baduol sila sa Ginoo. Ang tanan gilauman nga magadala sa ilang kaugalingon nga kahandurawan dili lang alang sa kalingawan apan alang sa espirituhanong pagtubo ug panaghiusa sa atubangan sa Dios. Kini si Mary J. Perolino alang sa Mispa Live News and Commentary. Asdang kabataan og dalaygo ng Dios alang kaninyo. Dugang nga balita gikan sa Western Mindanao Conference. Dili mapugnan ang pagpakalap sa maayong balita pinaagi sa pagserbisyo sa mga evangelistic camps. Unstoppable Faith nga balita ang idalit kanato ni Rich Bingabo. Uban sa panalangin sa tumboy nga Dios, naghiusa ang atong mga kabatuunan sa pag-apil sa una ug dakong hugna sa WMC White Evangelistic Camp nga adunay temang Unstoppable Faith nga gipahigayon dinhi sa Purok, Bougainvillea 2, Dipolog City, Zamboanga del Norte niadtong Hulyo 7, 2024.
Bisan pa sa ulan ug kangitngit sa lugar, wala kini nakapugong sa ilang aktibong pagpartisipar sa maong programa. Kini nga kalihukan nagpunting sa pagpadayon sa pag-imbanghelyo ilabi na sa mga kabatanunan. Grabe gid kalingaw ilabi na sa unang gabi nga diin gipatigayon ang yoke of obedience. Napil na ko ang kadasigon sa mga batanon. Wa ko ga-expect nga grabe day kadagan sa mga batanon nga moanhi diri. Unexpected gid ko pod nga inani kadagan, inani pod kalipay, inani kanindot ang ato ang ICAMP 2024. Bisan sa atong weather nga ulan, init, nga bati nga panahon, apan blessed gyapon ta nga nakita ang mga batanon nga grabe kadaghan. Grabe, ma-feel good siya kay nag-anticipate jud kaayo man gid pud ni nga camping kay ang last nga camping dugay-dugay na jud pud nga panahon. Bisan sa mga nay makakulian nga nahitabo, but God is so good kina-overcome na mo to siya. Ang opening night was a success, good. Opisyal kini nga gibuksan sa Youth Director sa Western Mindanao Conference, Pastor Mark Delwen Ferrer uban sa iyang Deputy Camp Director, Pastor Seth Gerald Manangkin. Ako nakita nga ang pinaka-importante kayo di ay nga atong andamon kung aduna kitay dagko kaay nga mga programa, kinahanglan gyud ang una ang aspeto sa espirituhanon nga aspeto. Kana ang imong unahon nagingon diha ang Biblia, seek ye first the kingdom of God. So unahon gyud nato ang Ginoo ug ang tanan igadugang ra niya. So kanang una kanang spiritual aspects importante kayo, physical aspect importante pod ug tanan nga mga aspeto mo abot ra na siya. It's because atong giuna ang Ginoo. Sa atong kinabuhi, kung atong unahon ang atong Ginoo, that is the best aspect nga kinahanglan, that spiritual aspect. And all those things will be added unto you. And it will become a successful preparation and successful event. Ang suporta gikan sa government officials sa maong lugar naghatag usab og dugang kadasig. Kini nga panagtigom og pagbansay nagpalig-on sa kabatanunan aron sila mamahimong andam sa tanang aspeto sa kinabuhi, physical man, mental, social o espiritual. Gikan dinhi sa Purok Bougainvillea 2, Barangay Gulayon, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kini si Rich Bungabong alang sa Mispa Live News and Commentary. Sumpay nga balita gikan sa Western Mindanao. Ato silipon ang kahimtang sa pagpangabot sa mga campers sa evangelistic campings. Atong sayron ang mga pagpangandam sa ilang mga tents ug domes nga puno sa kalipay. Si Francis May Dingding, mga balita. Diri sa dakbayan sa Barangay Gulayon, Purok Bougainvillea, Dipolog City, atong masayran ang pag-abot sa atong mga delegado sa nagalain-lain nga mga distrito sa pulo ka zona para sa pagpartisipar ni ining Western Mindanao Conference Evangelistic Camping sa tuig 2024. O karon, atong masinati si Ma'am Rhea Saladaga, usa sa opisyal nga natahasan sa pagrehistro sa ato ang mga delegado. Maayong buntag kanimo, ma'am. Pila na karon ang narehistro nga mga campers? As of now, naano siya sa 1,844 ka mga campers ang na-register dari sa ato nga camping dari sa Gulayon. Praise the Lord! Kini nga kalihukan, dili kini mahitabo kung wala ang pagpartisipar sa atong mga maabtikon nga mga batanon. Ang atong mga batanon naggahin gayud sa ila nga panahon para mag-akpil ani nga talagsaon nga aktibidades. O karon na ako'y mga kauban diari nga taga Zone 2, mga maaktibo nga mga batanon nga nag-apil sa tua nga ICAMP. Maayong buntag sa inyo mga batanon. Unsa ang inyuha nga gibati sa dihang nakita ninyo nga daghan di ay kayo tagbatanon nga nagpartisipar ani nga ato nga ICAMP? Una sa tanan para nako, pag-abot pa lang nako diri nakita na gid nako nga daghan di ay kayo ang nangapil. Dayon ang mga staff diri, grabe pod sila sa pag-welcome kanamo. Praise the Lord! Ikaw, sir. As a first timer, dako kay ko kalipay kay tungod nakita nako nga perting daghan nga mga campers ang ni-attend ani nga ICAMP. Okay, thank you nga. Mauday na ang imuha nga nabati. Ikaw, ma'am. So nakita dyan ako mga campers no nga grabe jud kayo kadasig mo nang praise the Lord kinaka-apil ko ani nga camping. Ang atoa nga mga batanon nagpakita sa ilang abilidad sa pagtukod og mga puy-anan nga nagpaila sa ilang determinasyon nga maka-apil sa atoang espirituhanon nga aktibidad. Kini nga kalihukan naghatag gayud og oportunidad sa mga batanon nga motubo ang ilaha nga espirituhanong aspekto sa ilang kinabuhi samtang sila magapartisipar sa lain-lain nga mga aktibidades sa kalihukan.
Gikan dinhi sa barangay Gulayon, Dipolog City, kini si Frances Dingding alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat to Western Mindanao Conference sa mga makadasig nga balita. Gikan sa lihok sa kabataan, moadto sa Health Ministries Department sa Iglesia Adventista, ang North Central Mindanao Conference nagpahigayon sa health coach training and workshop certification level 1 sa sulod sa 4 ka adlaw. Kini madasigong gisalmutan sa mga delegado gikan sa nagkalaing-laing iglesia nga sakop sa teritoryo sa NCMC. Si Edan Fuentes sa detalye. Health Coach Training and Workshop Certification Level 1 gilusad sa North Central Mindanao Conference. Gitambungan o gisuportaran sa mga kaiglesyaan sulod sa maong konferensya. Ang workshop naghisgot bahin sa kahimsog ug unsaon kini paggamit aron mapauswag ang buhat sa Dios. Naglatid kini kung giunsa ang paghimog mga disipulo ug pag-amuma sa atong mga kauban nga magtotoo pinaagi sa maayong panglawas. Health Coach Training diri sa North Central Mindanao Conference. Kini siya nga training ato design o ginahimo nato nga programa sa Southwestern Philippine Union Conference nga sa tibuok nga mission and conferences ato gid silang malibot o mahimo nato ning training to equip our brothers and sisters, especially na sa health department sa matag iglesia nga sila ma-train alang sa dako nga buluhaton kay we know nga ang health is not the gospel but the gospel is Jesus Christ, apan ang health is the right hand of the gospel. Aduna tay 43 ka official nga delegates nga na-register dinhi og nagmalipayon ko nga kining 43 ka buok nga participants gikan sa atong kauman mamahimo na nga medical missionary worker diha sa atong field o sa atong simbahan nga sila magadala sa health message o pinaagi usab sa ilang pagkinabuhi. Ingon nga mga health advocates. Kining atong ginapahigayon karon level 1 pa lang ni. Doon na pa level 2, 3, and 4. O kini siya magasangkap sa tanan nato nga mga kaigsunan o sa labi na sa atong health coordinator sa matag iglesia. So akong gidasig nga kung dunay pagahimuon nga seminar sama niini, dili lang ang health coordinator kundi bisag kinsa nga gusto maga-enjoy sa mayong panglawas o makabaton og longevities kinabuhi nga makaserbisyo ta sa buhat sa Ginoo nga magmalipayon. To God be the glory. I encourage you to please come. Isip mga sumusunod ni Kristo, dakong hagit nga kita anaa sa maayong panlawas for us to lead someone to Christ. God wants us to be healthy and sound. Kini si Edan Fuentes para sa Mispa Live News and Commentary. Kudos sa mga dasig nga health trainee sa North Central Mindanao Conference ug daghang salamat sa report kapag lahom Edan. Alang sa atong international news, Adventist Church sa Cambodia nag-host sa malampusong ebanghelyo nga kalihukan, nakadani og gatusan ka mga tawo. Hurricane Beryl adra nagmobilisa og relief operations ug nag-awhag sa mga komunidad nga mag-amping. Ang tibok nga detalye gahatag ni kapuglawom Glenny May lumaktod. Ang Adventist Church sa Cambodia nag-host sa usa ka dakong ebanghelyo nga kalihukan sa Phnom Penh, Cambodia gikan Abril 24 hangtod 27, 2024. Ang kalihukan nga giiluhan The Road to Happiness gipasidungog ni Vadim Budov, usa ka Adventist nga pastor gikan sa Melbourne, Australia, isip nag-unang magsusulti. Ang kalihukan nakadani og mga 500 ka partisipante diin 31 ka mga individual nga formal nga mipasalig sa pagsunod kang Hesukristo. Ang kalihukan usa ka kolaborasyon tali sa mga miyembro ug leader sa simbahan. Diin ang mga leader nagpasalamat kang Budov ug sa iyang team alang sa pinansyal ug ebanghelikal nga suporta. Ang kalihukan nagpakita sa makabag-o nga gahom sa pagtuo ug sa dedikasyon sa komunidad sa simbahan.
Ang Adventist Development and Relief Agency kun ADRA naglunsad og emergency operations aron tabangan ang mga komunidad nga naapektuhan sa Hurricane Beryl sa Caribbean. Ang bagyo nga mikusog og midusdos padulong kasadpan nakaapekto sa gibanabana nga 200,000 ka mga tawo sa Grenada, St. Vincent ug the Grenadines. Nagpadayon kini sa pag-atake sa Jamaica uban sa pagbaha ug pagdahili sa yuta nga nagdeklarar sa rehiyon nga usa ka disaster zone. Ang ADRA nagkoordinar og emergency response efforts aron tabangan ang mga vulnerableng mga panimalay sa mga naapektuhang nasod, lakip na ang Mexico, Grenada, St. Lucia, St. Vincent ug Jamaica. Ang inisyal nga relief operations mahimong maglakip og food kits, hot meals ug cash assistance. Ang mga report sa United Nations nagpakita nga ang tibuok mga komunidad na bahaan, mga kabtangan na nga guba ug mga panginabuhian na nga hanaw. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa 70 Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod kini si Glenn May Perez lumaktod alang sa MISPA International. Dalaygon ng Diyos niya ng makapadasig nga balita, kini lamang mga kapaglaom nagpamatuod nga ang atong iglesia wala natulog alang sa pagpakaylap sa pulong sa Diyos. Og sa pagbalik, kapin libo ka mga batanon misalmot sa CMM-wide Youth Alive and Sports E-Camp sa Mountain View College. Mga kalihukan sa gipahigayong Global Adventist Internet Network sa Chiang Mai, Thailand, sayron ta. Og ang mga kalabuan sa Hope Channel kalakip na sa iyang impact ngadto sa komunidad sa nagkalaing-laing nawong sa kalibutan. Kini ugban pa ang atong ngatangan dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary human ining mahinungdo. Salamat sa mga pahinumdom nga nagdala ka nato og dako nga pagtulunan. Youth Alive and Sports E-Camp mao inihimong highlight sa summertime sa atong mga kabatanunan. Gani man kapinlibo ka mga batanon ang napanalinginan sa gipahigayong aktibidad sa Central Mindanao Mission dito sa Mountain View College. Si Kizea Roa sa balita. Kapinlibo ka mga batanon gikan sa 7 clusters ang nagmalipayan nga mitambong dinhi sa CMM-wide Youth Alive and Sports E-Camp. Ang programa gipaygayon dinhi sa Mountain View College, Valencia City, Bukidnon nga gisalmutan sa mga Adventist ug non-Adventist ng mga batanon. Daghan gid kay mignatun-an, dili lang sa sport kundi pati na pod sa mga activities uban and lingaw jud kayo siya. Kini nagalangkob sa pagbansay sa mga batanunan diha sa ilang nagkanilaing hilig sa sports sama sa basketball, volleyball ug uban pa. Usa-usab sa nahimong highlights ang matag buntag ug gabii nga pagsimba nga nagahatag og unod sa espirituhanon nga kalig-on sa kinabuhi sa mga batanon. I'm very supportive sa inaani nga mga activities sa church. Kay diri gid mag-start ang seed itanom, no? Seed of faith man akong tawag ana.
para nga mo-flourish gid siya. So managko ning mga bataan ni ug butang ta 500 ni kabuok, siguro majority ani gamit gyapon nato sa buhat, no, someday. Isip Youth Director sa Union ug usa sa mga speakers ni dalit sa iyang hunahuna si Pastor Coligado. Akong nakita nga ngatong mga batanon, dili lang nga ma-develop sila sa skills sa mga sports, kundi ato pong nakita ang mga session, mga training, mga devotionals, mga powerful speakers nga ilang gi-invite aron ma-enhance ang atong mga batanon, not only sa mga skills sa sports, kundi po sa spiritual nila nga pagtubo. Mahimo ni nga dako nga ehemplo ngadto sa uban nato nga mga batanon nga dili lang dayta mahimo nga madasig sa sports, labi na pod sa atong espirituhanon nga pagtubo. Niini nga panghitabo, adunay kapin gatos ka mga hamiling kalag ang miduol kang Kristo pinaagi sa santos nga bautismo. Ang mga batanon nga mitambong nakabaton og maayong paghigala, pagtuon sa Biblia ug paglig-on sa ilang relasyon diya sa Ginoo. Gikan dinhi sa Mountain View College, kini si Kizaya Rawa alang sa MISPA. Live news and commentary. Ang kadaugan sa atong mga kabatanunan maoy atong pag-ampo sa kanunay. Gikan sa probinsya sa Bukidnon, adto ta sa Chiang Mai, Thailand. Kini ang usa sa mga nasod sulod sa Southern Asia Pacific Division kon SSD og didto gipahigayon ang upat ka mga dagkong katiguman alang sa mga media and communicators sa atong iglesia. Niadtong Miyerkules, malampuson og mabulokon ang pagbukas sa GAIN Conference pinaagi sa Parade of Nations. Gikan sa Empress Hotel Chiang Mai, Thailand, magabalita Rian Boquinia. Ang nabatasang programa nga Global Adventist Internet Network gipahigayon karong tuiga dinhi sa Chiang Mai, Thailand. Gibuksan kini pinaagi sa Parade of Nations kauban sa nakadaiyang kultura ug national costume. Hope Channel broadcasts its message to nearly 1 billion islanders. That is 34 million people. A round of applause for Ghana. Outreach through WhatsApp, Instagram, Facebook. Creativity. Our more than 230,000 Adventists are bringing Facebook, Instagram, and Facebook Messenger. We could reach 19. God is the ultimate artist. Our 340,000 and innovation. Our 15,000 or 1 million Adventists are leading a spirit of migration to heaven among while living in the midst of people. More than 800,000 of us are Seventh-day Adventists, and we are sharing our lives in their community of 226 million people. We are giving fruits to 180 million people. For Facebook message for Philippines population. An applause to the Philippines. Our 262,000 of members, 742,000 Seventh-day Adventists. An applause to all people representing them. Unique architectural wonders, including Seventh-day Adventists are giving God's living water to Gipakita usab sa Thailand ang ilang cultural dances o kinig himo sa mga estudyante sa Chiang Mai Adventist Academy. Usa ka dakong kahimuan nga mahimong kabahin niining tigom sa mga eksperto sa teknolohiya sa tibuok kalibutan. Og nanginahanglan kini sa atong mga pagampo. Kini si Rian Ramos Boquinia alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Rian. Usa sa mga importanteng katiguman sa Chiang Mai, Thailand ang Lead Lab o Leadership Laboratory for Hope Channel Ministries. Ang Lead Lab usa ka kurikulum nga gipasiugdahan sa Andrews University uban sa General Conference ug sa Hope Channel International aron sa pagbansay sa mga lideres sa mga media sa tibuok kalibutan. Niini nga kurikulum sulod sa isa ka tuig
Hulmanon ang kinaya og paglantaw sa mga media leaders nga mahimo kining andam sa paghupot sa mga responsibilidad nga maoy modala sa mission sa iglesia ngadto sa ilang teritoryo. Tuyo niini nga programa nga adunay pagtubo sa kahibalo dili lamang sa pagpahat sa technical skills, kundili apil na ang pag-ila sa kaugalingon. Ang Hope Channel South Philippines Station Manager, Pastor Janser Joe Calibod, kauban sa Hope Channel South Philippines Executive Producer, Charm Seneneng, magahatag sa ilang insights niini nga training. Lead Lab or Leadership Laboratory brings leaders from all over the world for Hope Channel International, and it is really a design for leaders to be filled with information, and also it will equip leaders as to the tools of what to do, what to use for the ministry of Hope Channel. So attending this Lead Lab is really something that makes me feel like valued as a leader, and also I really want to become to implement what has been discussed here. It will be a 9-month series of topics where we have to complete at the end of the year. So I'm looking forward for Lead Lab on the next year. Hinaut nga mga pagtulunan nga inyong nakatunan, mahimong panalangin sa Hope Channel South Philippines Community. Ang Adventist Technology Summit nga nahimong game changer niini nga tuig tungod sa mga topiko nga nakapapukaw sa interes sa matag delegado. Ang ATS gitambungan sa 600 ka mga delegado gikan sa tibuok kalibutan og gilangkuban sa mga tresorero, auditors, IT professionals og mga communication leaders og kini gipahigayon sa nasod sa Thailand. Niini nga summit gipahinumduman ang tanan sa ilang obligasyon sa pag-amping sa mga ekwipo ug mga kahimanan og kini gamiton lamang alang sa kaayuhan sa katawhan sa pagsabwag sa maayong balita sa katawhan. Bunga niini nga seminar, atong paminawon ang atong mga delegado alang sa ilang mga nakatunan. It was really a blessing na naka-attend ko aning ATS convention tungod kay we were able to discover new technologies, and we're able to find new ways and methods on how we can reach out to others, no? Especially our speakers, ang ato ang mga resource persons nga naka-share pod sila og mga ilhang ideas on how they have used these technologies in their ministry in reaching out to others. So I was very grateful and thankful that I was here, and we were able to I am able to bring this to our local missions and conferences to also teach this one to our fellow companions in this ministry. Unsay katuyuan sa pagpaugmad sa kahibalo og mga pamaagi paggamit sa teknolohiya aron nga maduso ang buhat sa Dios. Sa pagligid sa panahon, unsay direksyon nga rumbulohon sa iglesia aron nga mahimo kining ang-ang alang sa pagmantala sa maayong balita sa kalibutan. Live gikan sa Chiang Mai, Thailand, kauban sa communication leaders worldwide o kapaglaom Charm Seneneng kini ang Mizva Commentary.
Daghang salamat Annaliza and Ayesha alang sa inyong gihatag kanato ang mga balita gikan sa nagkalain-laing teritoryo sulod sa Mindanao. Mga kapaglaom, live kita karon diri sa Chiang Mai Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand. Gipahigayon diri ang Global Adventist Internet Network, which has been on its I think this is the last day today alang sa atong mga kapaglaom, no? And we have been blessed. We are so blessed with a lot of messages, a lot of inspiring discoveries of new technologies and new strategies in order for the media evangelism to move forward. And right now, I would like to introduce to you the President of Hope Channel Philippines, and he is also at the same time the Communication Director of North Philippine Union Conference, Pastor Bong Fidakan. Pastor, happy Sabbath. Happy Sabbath as well. I'm glad that you have the time nga binigyan niyo po sa amin para dito po sa Mispa Commentary. Pastor, let's give a context sa ating mga viewers kung ano yung mga pinag-usapan dito po. Quick lang po review of what has been discussed here during our gain. Yeah, ang focus ng GAIN kasi ngayon is ang ano niya ay mission, no? Using yung technology for mission. So, marami tayong nakita ng mga innovations ngayon, like yung sa AI, yung ating ministry sa film, at marami po mga iba. Talagang ma-overwhelm kayo no, sa yung marinig. I agree with you, Pastor. And mga kapaglaom, it's really is so full-packed na event ito. It started with Leadership Laboratory. After that, we have an Adventist Technology Summit. Then we have Global Adventist Internet Network, and on the coming days we'll have National Leadership Conference for Hope Channel International. Pastor, how can we use these discoveries and these new learnings dun po sa atin sa context ng Filipino viewership? Alam mo, yung sa atin sa Philippines, meron pa tayong sabihin natin na nandito tayo sa era na to or stage na to. Merong mga inintroduce ngayon na pwedeng hindi pa sa atin applicable. Meron naman na ginagawa na rin natin applicable. And one of the things na makikita natin dito ay yung filmmaking. No? Talagang ang ganda nung present nila doon na meron pala tayong mga film producer na Adventist na nakagawa ng mga films, no? Katulad nung Hacksaw Ridge. Talagang napakaganda nung ginawa niya. At isa pala doon sa mga ano natin doon ay Adventist. Yes. So, napakaganda ng message. Matanong ko lang. Maitanong ko lang po, Pastor, because I know most of our Filipino brothers and sisters sa church natin is we are tabu pa sa atin yung cinemas. But then, right now, it's been introduced na okay lang na mag-watch ka ng movie sa cinema as long as the content is leading towards evangelism. What's your opinion on that? Now, nung una ay pagbibinyagan tayo, nandun sa questionnaire natin na bawal manood ng sine. Meron pa nga doon na bawal uminom ng coffee. And chinek natin yun, wala na siya ngayon. So, dati yung context ay pag pumunta ka sa sinihan, talagang hindi maganda yung situation doon sa sinihan. Pero ngayon, pag pumunta ka doon sa sinihan, although sabihin mong madilim doon, pero hindi na masyadong madilim dahil pwede kang maglakad-lakad. So, yung context na sinasabi natin doon na bawal, ay depende na rin sa conviction nung tao. Dahil yung movie ngayon, yun ang inaano ng iba, yung mga movies ngayon, hindi na natin minsan pinapanood sa sinihan, nilalagay na natin sa loob ng bahay natin. Meron tayong Netflix, mga, iba-ibang movie engines. Puro movie na nandun yan, sa bahay na natin ngayon. So, ang focus na ngayon is that hindi na yun tabu, yung paggawa ng movie, we will be using this form, yung technology na to, para magbigay ng mensahe sa mga tao. Dahil ang dami na, we are bombarded with so many movies. Ano yung message? Dapat tapatan natin yon. Now, katulad nung TV lang dati, bawal tayo manood ng TV. No?
kami wala kang TV when But growing it was up. advised not to because of the influence that it will give you. Pero kasi, yung TV kasi, pwedeng, pwedeng maging masama, pwedeng hindi masama. Nasa programming na pinapanood mo. So, ganun din yun. Yung movie ay ini-encourage natin sila, naglalagay tayo ng mga movie na inspiring at makakapagpataas ng spirituality nila para to counter yung ginagawa ng kaaway. Kasi pag wala tayong ginawang movie, how can we counter yung ginagawa ng kaaway? Kumbaga, Pastor, we have to bring the light where it is the darkest. So if we thought that these places, like the cinemas, we're thinking now, ito yung very evil na place. So that's the reason why we have to bring the light of God to those places. So kumbaga, ganun po. And mga kapaglaom, it's if you can see movies like Hopeful, like The Opposites, and all these movies are really great, which nagko-contain ito ng mga doctrines natin sa ating church. And I think like when it was presented here, I think it will be like a revolution of the actions that has been taken at Hope Channel or sa media po natin, Pastor. Aside from film po, Pastor, what else can we extract from the gain or from these conferences? We've been talking about the AI. What can you say about AI? Well, dumating yung AI, no? Tapos marami na parang allergic. Hindi, ay, papalitan tayo nito. Maganda nga yung sinabi ni Sam Neves, no? Hindi ka papalitan dyan. Sa pagiging elder mo o sa pagiging pastor mo o sa pagiging officer mo, hindi ka papalitan dyan. Pero papalitan ka ng tao na marunong mag-AI, gumamit ng AI. Kasi nakita natin, kanina present din yung AI na gumawa ng mga program sila sa church, no? Usually, yung committee ang gumagawa nun. Gagawa ng mga 2 days, 3 days, or 5 days nilang gagawin. Pero nung present niya, in 3 minutes, nagawa na yung program at kung paano mo susundin. So, ang gagawin mo na lang ay sundan mo yung plano, tapos igawa mo yung program. At saka i-modify according to, kumbaga i-shape natin siya according to the mission of the church, according doon sa goal na gusto nating gawin, di ba po, Pastor? Kaya nga, ang binabanggit dito is that you use your technology na nakikita mo ngayon para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Hindi mo siya na, ayaw natin yan, sa devil yan or something like that. No, you use that para i-strengthen yung relationship ng bawat isa, i-strengthen yung kanilang faith sa Panginoon, at saka maging mas mabilis yung pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Pastor, it's also been talked about the shift of Hope Channel evangelism into something na hindi na siya focused not only to the members of the church, but also we have to reach out those people who wants to become part of being disciples of God. Now, in your own perspective, because you are now not just only handling North Philippines, but the entire country, bringing the mission, bringing the vision of this new initiative into action. Now, what are your plans? Hindi naman natin pipigilan yung mga programs natin sa church, no, yung enrich na program. Pero let us always remember that Hope Channel is there to cater to non-Adventist. Kaya tayo nagkaroon ng Hope Channel para doon sa mga tao na nakikinig sa TV, sa terrestrial, no? Pero kung ang program natin doon ay pang Seventh-day Adventist lang, hindi sila tatagal kasi manunood sila na ganyan. Tapos marinig nila na hindi Happy Sabbath, ano-ano yung pinag-uusapan na churchy, hindi sila relevant. Hindi makarelate yung tao doon sa pinag-usapan. Kasi for example, we talk about fellowship, doon ginagawa sa ganito, ganyan. People cannot, cannot relate to that.
Tapos yung speaker natin, siyempre, nagsasalita siya doon sa mga tao na puro Seventh-day Adventist. So, he is expecting na whatever he say will be understood by those listening. Pero, kapag nasa Hope Channel na yon, marami nang manunood, hindi lang Seventh-day Adventist. Kaya nga, ang shift natin ngayon is that we focus on make programs for non-Adventist viewers natin. Do we also have, curious na ako, Pastor, this is a curiosity, do we also have to train our speakers, our pastors, na when they talk, or when they preach at Hope Channel, they also will be catering our public audiences na medyo i-align natin yung mga terms natin dun sa pwedeng pang-public siya. Alam mo, yung mga pastors natin, marunong tayo ng public evangelism. Actually, no? Alam natin yung gagamitin natin ng mga words for public evangelism. Ang nagiging problema lang natin is that nawawala yung focus. Kasi pag nakita mo na puro Adventist na yung nakikinig, parang, etong mga jargon na to yung gagamitin ko. Pero pag nakita mo na mga non-Adventist yung listeners, teka, eto yung mga jargon. So, ganito ang pwede natin gawin. When we know that the program will be viewed or will be aired sa Hope Channel, we will always think of the audience na they are non-Adventist, na hindi nila maiintindihan yung mga words na ginagamit natin sa church. Na dapat ang gagamitin natin na words sa kanila ay yung words na they can understand, na hindi sila ma-off. Kasi mga pang-Adventist lang yan. Hindi ako. Parang may exclusivity na dala. Exclusive yan sila. Kaya wag na tayong manood dyan. Pero pag ginamit natin yung mga words na pwede nilang maintindihan, they will be listening and they will be watching. Kasi alam nila na, hindi to exclusive para sa mga tao to na nakikinig at nanonood ng Hope Channel. Pastor, Hope Channel South Philippines and the entire Mindanao, I believe, lahat kami nagkakaisa para po sa cause ng Hope Channel, and we are supporting whatever your vision, your leadership will go as you move forward, kung ano po yung isusulong ninyo, kami po ay nandito ay sumusuporta sa inyo. Ngayon po, I would like you to address our viewers if there are some encouraging words or if you want to say something to them, especially about Hope Channel. Yan, gusto kong magkaroon ng panawagan sa bawat isa sa atin. Alam nyo, napakalaki pa ng gawain na dapat natin gawin para maipahatid ang pabalita sa mga tao na nasa kadiliman. Ito yung mga words na nga to ay puro parang jargon for Seventh-day Adventist. Pero alam nyo po, ang kailangan natin, not only financially, but we need your prayers na yung ginagawa natin ay magagawa natin through the power of the Holy Spirit. Dahil kung tayo ay magpapailan lang sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, everything will be possible and we will have the success because God will be the one to give us success. And that was Pastor Bong Fidacan. Thank you so much, Pastor, for your time, and thank you for the encouraging words as well as the wisdom you shared to our viewers. Mga kapaglaom, I hope nga kitang taran magtirambayuyungay aron nga atong makabot ang kalampusan dili lamang sa atuang mga naandan or the usual evangelism strategies that we are doing in the church, but instead we hope that we can hold hands together and let our voices be heard on media, either on social media or on broadcast media. Mga kapaglaom, this is our chance that we have to bring that hope not only to your friend, but also to everyone in the community. And salamat for always praying, for always supporting Hope Channel Ministries. And right now, I would like to bring you back Ayesha and Annalisa. Daghang salamat alang sa mga updates gikan sa Communication Department. Dako nga kabag-uhan iyang naangkon tungod sa programa sa My Journey with God, iyang nakita ang kamatuuran o gidawat si Kristo isip iyang personal nga manluluwas. Atong tutukan ang tipik sa kinabuhi ni Edgar Laborte ug ang iyang sugilanon kauban ng Hope Channel.
lahi day ang Ginoo ug mo'y motawag nato. Mahimo gid ay tang mausab. Daghan kayong nagingon nga nganong niingon nga ngano kunong nag-usab ko. Dili na akong desisyon, siguro desisyon sa Ginoo ug tinuod nituo lang gid niya. Marcos 16:16 ang moto ug mabautismo maluwas nga nagi ko'y paglaom ana nga teksto. Ako si Edgar Labubti, nagpuyo sa Taparak, Mandolog, Iligan City, masakto ng edad. Ang akong relihiyon sa una, Roman Catholic. Decide na ko nga magbalhin kong relihiyon tungod kay nakatanaw ko sa My Journey with God channel. Sa 40 days nga akong natanawan, nakadecide ko nga magpabautismo tungod kay ang tanan nga wala na ko mahibaliin, nabiloan na ako sa Hope Channel o sa My Journey with God. Pagtanaw na ko sa Hope Channel, sa una pa, sa wala pa ang pag-ingon nga naay My Journey with God season 2, naay tao nga nag-ingon nga magtanaw ko no sa 40 days Journey with God kay naagig ko no'y makatunan. Kay sa among relihiyon, wala gyud mi makatunan. Una ko itong nakadecide ko nga mutanaw, wa gyud absent 40 days gyud nga kung kuan diha na dayon ko nakaingon ko nga lahi day ang Ginoo ug mo'y motawag nato. Mahimo gid ay tang mausab. Daghan kayong nagingon nga nganong niingon nga ngano kunong nag-usab ko dili na akong desisyon, siguro desisyon sa Ginoo ug tinuod nituo lang gid niya. Marcos 16:16 ang moto ug mabautismo maluwas mo na akong gi kuanan nga nagi ko'y paglaom ana nga teksto. Sukad atong sa pa kong bautismo ug nabautismohan ako karon ilan akong murag BI pero okay naman sila karon kay ako naman lang giingnan nga ug unsa ako karon mao sa sad gihapon. Ang nausab lang kay ang Sabado moy ako gayong kuan karon gihimo ng Domingo ang Sabado. Ang INK nga gipanguluhan ni Ma'am Eb kay usam sad ako sa trabahante niya 27 years na ko niya. Dayon naka-decide ko sa una sa 2003 magpabautismo kay kuanan ko ni Pastor Morente, minsan nakailang Pastor Morente nga siya mo'y nagpa-decide nako nga ako bautismo pero karon naka-decide na po na akong asawa nga kami duha na Adventista na mi. Ug nahinaot lang ko nga unta ang kinsay parehan ako kaagi walaon nato ang garbo ato ipatigbawa ang gugma sa Dios kung mahimo naasad nato ang gugma sa atong isigkatawo og sa Dios. Ang Hope Channel mo'y dakog katabang ug mo'y instrumento sa Ginoo nga mo'y gibuhat nga ako mausab. Ang kantod karon nagtanaw ko sa Hope Channel. Antod karon ang akong ganahan mga kanta nila maka-inspired ug ang mga wali sa pastor ug labi na akong paborito ang kanang programa nga Pangutana Pastor. Mo'y ako ang pinakadabis pag nadungog o sa pagtanaw na ko sa channel ako nausab basta ang akong asawa pati akong asawa nagdungan may og bautismo. Ang ako lang anak kay ilang trabaho dili sa kuan maka-duty man gid sila pero nag-decide na pud sila. Salamat sa Hope Channel nga sila mo'y naka-decide nako pod usa nga instrumento nga naka-decide ko nga magpabautismo. Ang Ginoo gid ay mo'y tultol sad nako naghimo nako nga ako mahimo ani. Karon ako nabautismohan dayon ang akong katungdanan sa simbahan isip elder sa Noria Church. Hope Channel kung nahinaot ko kung kinsay makatan-aw kung mahimo ayaw ninyo buwagi ang Hope Channel gikan sa buntag paingon sa hapon o gabi kay ilang mga programa maka-inspire sa atong kinabuhi kita mausab o kita duol na sab sa Ginoo kay ang Ginoo na plano nato. Ang Hope Channel mo'y gihimong instrumento para sa tanan. Salamat kapag laom Edgar ug tuod man daghan ang napanalinginan sa atong My Journey with God. Og dugang ang mga kasinatian sa media ministry sa Hope Channel. Atong tanawon ang lihok sa media sa matag nasod. Libuton ta niini nga Sabado og sa sunod pang mga episode sa Mizbah ang tibuok kalibutan diri sa Hope Around the World.
Southern Asia division of Seventh Adventists consists of India, Nepal, Bhutan, and Maldives. The greatest challenge of an Adventist is to proclaim the three angels' messages to the multicultural ethnic countries. Our division felt the power of the Holy Spirit moving in hearts of believers and leaders to respond to the gospel invitation. Sowing the seed of Adventism in India was begun by two literature evangelists who brought the remnant truth to the heathen nation. The growth of Adventism has reached 28 states, 7 union territories, and neighboring countries. At present, the church in India and neighboring countries has grown to 11,69,108 members. Mega evangelistic meetings 7, evangelistic meetings 62, revival meetings 305, temperance rally 141, health seminar 41, new church built 21, new church planted 78, pastors training 40, lay training 62, cell phone evangelism 25, Bible conference 8, baptisms of August 2023 5,604. I Will Go plan outlines 10 objectives divided into categories of mission, spiritual growth, and leadership. Men, women, and children are preparing others for the coming of Christ. It shares the three angels' messages. Everyone is involved in various activities and really preparing the field and preparing each and everyone with this I Will Go initiative. Evangelistic meetings, relief work, redemptive education, outreach ministries, missionaries, health, and publishing. We have implemented this plan in our territory and initiated it at all levels of our institutions. Join hands. The progress is being checked And at say, every I level. will go on the mission of the church and the mission of our Savior, Jesus Christ. I will go. We are committed as a team to respond to the call of God. Whom shall I send, and who will go for us? Isaiah 6:8. Response is clear. We will go with a spirit of humility, totally dependent on Jesus. We will go. An inside-out revolution through morning and evening daily worship and Bible reading. A daily place for God before in every heart and 2025, home. there will be a big difference in our people's daily worship and family prayers for the glory of God. God, who had instituted twice daily worship experience to develop God has been good to devotional Western India cantons Union, in the and lives as of a His church people. in Western India Union, we uphold and are strongly promoting back Trainings to the were altar. given to God the department bless us all. directors and This to the initiative elders, not only youth, key leaders, inspired the and lay others, people, and but surveys also are being young and progressed. old to participate in the year of evangelism. Chhattisgarh is an undeveloped and Hindu-majority area in India. With fasting and prayers, we decided to conduct evangelistic meetings, as was planned in an open ground. Few days before the meetings, there was a conflict between the extremists and the government. Few police officers and military officials died, and the government called off all the meetings. After months, meetings were conducted again, and precious souls tasted the love of Jesus. Durga was attacked by an evil spirit.
The family hoped that the God of their ancestors, whom they worshipped, would heal her, but it did not do anything. The family decided to attend major evangelistic meetings in Chhattisgarh. On the second day of the meeting, when the people were invited to attend the prayer of healing,